Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Maganda ho topic natin ngayon mga friend. Yung subscriber ko, bumaba na naman. Oh. Nakakatawa kayo. Subscribe, tapos i-unsubscribe sila. Okay lang, walang problema yun. Sabi ko nga sa inyo eh. Pag ayaw nyo, di wag nyo. Diba? Topic natin ngayon maganda mga friend. Ay, salamat ho kay Pides Delgado Yoshikawa sa pagbati sa aking kaarawan. Pakinggan natin ito. Tungkol na naman ito kay Kibuloy, no? Iyaman din lamang kung na kayo po kasi even before vocal kasi sila partner pagdating sa issue na ito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa inyo pong information na nakarating sa inyo, meron ba talaga? At kung meron, ano sa palagay nyo, pwede ba talaga siyang ibigay ng Pilipinas? Ang panawagan nga natin sa akbayan. Ito yung topic natin kagabi tungkol sa extradition. Request ng Amerika dahil sa mga kaso nitong si Kibulog. Tuloy natin. For the DOJ to immediately approve yung extradition of Kibuloy. Kasi alam naman po ng mga kababayan natin. DOJ, bakit hindi nyo pa ba i-approve ang nito? Si Kibuloy. Ang request ng Amerika para ito i-extradite na. Pinungunahan ni Akbayan Senator Rito Ontiveros yung pag-imbestiga dito kay Kibuloy at sa mga pangabos ng kanyang ginawa. So kaya po we urge the May mukha niyan, ayaw niyo ibigay yan? Ba't ayaw niyo ibigay ang tsura na yan? Tuloy natin. DOJ to immediately approve the extradition of Kibuloy. Na sa ganon, makamit na ng mga biktima niya yung katarungan na matagalan nilang pinaglalaban. Tama na ho yan. Mahahaba ho yan. Maganda ho dyan eh. Dahil nagtataka lang ho itong isindahan niya na bakit ayaw pa agad ibigay ng DOJ. Bakit nga ba DOJ? Yun lang ang tanong natin mga friend. Mamaya pag-usapan natin ito si Sayad. Oo. Bakit ayaw niyo ibigay yan? Naiintindihan ko si Digong na marami kayong kung ano siya sabi nyo na pre-Duterte o send home. Pero ito, kasi si Duterte, naging pangulo na panggulo. Oo, no, di ba? Taga ngayon, ginanggugulo yung Duterte. Mga Duterte, dito sa ni itong si Bongbong, no? Pero itong si Kibuloy, sino ba to? Para proteksyonan ninyo, DOJ. At hindi nyo pa karakarang i-extradite nito, katagal-tagal na nito. Unang-una na, mga friend. Unang itong naging wanted sa Amerika bago pa ito nadampot dito sa Pilipinas. Dahil nga yung kasong dinismiss sa Davao, na-revive. Kaya siya nadampot. Pero dati na-dismiss na yung kaso nito sa Davao. Di ba? Tanong, sino nga ba to? Isang baliw to Pati baliw ayaw nyo, pinag-iisipan nyo ba? Matagal na yung kaso nito sa Amerika, wanted na nga to dun Ba? FBI most wanted pa nga Ayaw nyo pabigay to, ano meron to? Itong hibang na to. Yun lang ang tanong. Ano ba natulong nito sa Pilipinas para ito hindi nyo pa ibigay? May kaso rin dito. Nag-request na for bail na deny kasi nga mabigat yung kaso, human trafficking bata, kaso itong hype natin ewan ko basta no bail recommended din kaso na dito di ba di nyo mabigay doon? Pero yun nga kahapon yung usapan ni Atty. Rico na pwede naman siyang ibigay doon habang nililitis pa rin dito para malitis din doon dahil sa dami ng kademonyo ang ginawa nitong hayop na to sa mundo. Di ba? Ano meron to para hindi nyo pa ibigay doon? At nang malitis na doon. Kasi nga sabi ni Atty. Rico kahapon, dito naaabot ng taon doon, baka 6 na buwan lang tapos na Masintensyahan man doon. Anong dito? Ano bang meron to? Baliw ho yan. Mulat sa pool, sinasabi ko, may sira sa ulo yan si Kibulog na namukadkad doon sa Davao dahil sa proteksyon ni Digong. Si Digong ba naman?
makakapamukadkad ba yung baliw na yun doon sa Davao? Kung hindi, si Panginoon Jesus, yung Panginoon natin, minumura eh. Pope, pinumura eh. Pero si Kibulog, pinabayaan ni Digong na mamukadkad doon. Ang gago. Oh, isang siraulo, pinabayaan doon. Bakit? Protektado niya eh. Di ba? Maniniwala ka ba di ba? Pero tignan mo naman, kung mo pinabayaan niya mamukadkad doon, nung na-aresto itong Bugok, lahat ng ari-arian niya, si Digong ang naging administrador. Ganun kasimple yan. Kaya ewan ko kung anong meron to para pag-isipan pa ng Department of Justice na bakit pinatatagal pa, nandiyan na, ang tagal na niyang extradition na yan. Request na inaantay ninyo. Oh, ngayon, ayan na. Hindi niyo pa agad ibigay. Ay, nako. Ewan. Katawa-tawa na ho tayo sa buong mundo talaga niyan. Oo. Wala naman silbi itong hayop nato rito sa Pilipinas kung hindi nga sira nga ulo nito eh. Taki mo siya raw appointed son. Mag-isip naman kayo. Hindi dakarat sa langit yung kaluluwa ng tao pag hindi dadaan sa kanya. Meron siyang mansyon sa langit. Manikmanaog siya sa Tagilan yun. Proteksyonan niyo yung baliw eh. Mas baliw ko kayo, di ba? Bumalik na tayo kay Sara. One day ago to. Latest news eh. Vice President Inday Sara Duterte question. Total failure. Di ba? One day ago to. At meron ho itong 65,000 views. One day ago ha. Pakinggan nyo. Pagmasdan nyo yung mukha niya. Mukhang may tama na talaga eh. Sa tingin ko ha. Pakinggan nyo magsalita ha. Noon Vice President Inday Sara Duterte. Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak, and explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more. Lalong na behind nung ikaw ang ginawang DepEd Secretary nito si PBBM. Ha? Nawala ka namang alam pala. Nakadalawang taong ka. Sa totoo lang mga boss, ayaw pa ito tanggalin ni PBBM eh. Kung hindi pa ito nag-resign, ayaw. Oo, hinahayaan lang siya. Pakinggan niyo yung explanation na ito mo. Developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression natin. So, dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon? Tang-inang sagot yan, oh. Oy, mga senador, ito yung pinoproteksyonan niya, oh. Kung hindi natin tanggapin na mayroong problema yung bayan. Isa ka sa pinakamalaking problema ng bayan. Tanga talaga to, puta na to. Wala ka na ang ginagawa. Nagkakalat ka pa sa iba-ibang bansa. Ito mga friend, ha. Vice President ho ito. Pero sa dami ng pinuntahang bansa na ito, wala yata sumalubong na dignitary sa bansa rito eh. Kung hindi yung mga naniniwala pa sa pinagsasabi nito. Di ba? Dapat sana pag Vice President, kaya Vice President ng Amerika, pag pumunta rito, wini-welcome sa Malacanang. Di ba? Kung mga ibang mga tawag dito, mga kagaya nito, matataas ang ano ito, bilang tao, pangalawang pangulo ka ng bansa, dapat sinasalubong ka sa mga bansa pinupuntahan mo. Ito nilalangaw. Di ba sa Australia, hindi nga sinagot. Tinext niya yung doon sa Australia, yung yung presidente mo yun. Gago talaga eh. Tuloy.
Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a department. Tanga mo naman. Hindi mo maintindihan na total failure ka sa Department of Education. Unang-una na sa dami ng ninakaw mo na hindi mo maipaliwanag, tanga. At ikaw naman ang umami na wala kang alam sa posisyong hinahawakan mo dahil yun nga, ang alam mo lang pumukpok. Diba, Atty. Claire? O, tuloy mo baliw. Of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal kong Alam mo, marami nang nagsasabi kay BBM na ikaw ay tanggalin na. Pero ayaw. Oo. Kaya nung nag-resign ka, siguro, sabi ni Bibi, wala na akong magagawa. Ayaw na nga kita tanggalin, nag-resign ka pa eh. O, tuloy mo. Naman tayo sweldo to ng gobyerno. BBM. Ba yan? Hanggang ngayon, dito pa to. Tuloy mo, baliw. pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung... Tanga! Tignan mo mga salita, ano? Habang nasa administrasyon, inaatake. Kayong mag-aama ang atake ng atake sa administrasyon. Hindi ka gago. DepEd Secretary ka pa. Sumasama ka pa sa mga rally na maisog-maisog. Yung pamilya mo, mga siraulo kayo. Tanginan to. atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi nga, talagang dapat ka nang mag-resign kung di ka ba naman tanga. DepEd Secretary ka na nga, nilagyan ka ng posisyon. Yung mga ipamilya mo, yung tatay mong sirari ng ulo kagaya mo, walang ginawa kung hindi magngangak-ngak na itong si PBBM, weak leader. Wala kayong ginawa kung hindi pabagsakin, BBM resign kung di ka ulul. Kaya dapat ka talaga mag-resign. Ganun pa man ang ginagawa ng pamilya mo dito kay Bongbong. Mabait talaga ito si Bongbong. Di ka mawari. Oo. Hindi ka pa rin sinisibak sa pwesto bilang kabinete niya. Kaya siguro, maski pa paano, may natira ka pang hiya, kaya ka nag-resign. Kung mga binabaligtad, tanga talaga to. merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko para sa kung kailan magbubukas ang klase. So, after nung meeting, mag-request. Masdanin niyo yung demeanor niya, kung paano siya, ayan. Bigla kami mata ko. Ano lang iniisip Kung ano iniisip niya. Ako kay President Marcos, if I can have a few minutes of his time, meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yun? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmukha siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, dapat tatapik natin yung sidikayan pero bukas na mga friend. Yung mga kontratista na sobrang yaman. Ano lang yun kontratista lang na nagaling sa hirap.
Pero mas maganda ito eh. Bukas na po yun, no? Oo. Yung interview ni Julius Babaw. Kung gaano ka-humble yung mag-asawang Dakayan. Dakayan ba yun? Daskayan ba yun? Ewan ko yun. O Danaya. Tuloy natin ito si Baliw. Tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Gumanon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin. Putoy, nagre-resign ka na, sabi sa'yo ni Bongbong. Why? Talagang ayaw ko tanggalin. Ganun kabait sa'yo si Bongbong. Kaya meron sa inyo ni Bongbong at ayaw ka tanggalin ni Bongbong. Why? Sabi daw ni Bongbong sa kanya. Nagre-resign na. Ano ba yan? Tuloy mo, Baliw. Bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba? Tinatanong ka kung bakit sabihin mo, ayaw ko na pag-usapan. Para naman kayong may malalim na pinaghuhugutan. Why? Bakit? Kailangan pa ba itanong yon? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang hindi naman ako masokista na Parang ikaw pa, aping-api ka pa nung lagay na yun, kaya ka nag-resign? Inan yan. Ano ka? Malaki talaga tama nito, mga boss. Utang ina. Tuloy mo. aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So, hindi na ako sabi ko, ayaw ko. Department of Education delivering result sa administrasyon. Anong result dineliver mo, gago? Ayan po. Ang dami mong yung lang libro mong magkaibigan, 10 milyon ang hinihingi mo. Buti na lang may Risa Ontiveros na humarang, puta na. Talagang napakaano mo. Makapal talaga mukha nito, mga friend, mga Duterte. Usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos Tignan mo, gusto pa siyang ipa-stay. BBM, totoo ba to? Sinasabi na ito. Dapat paliwanag ka fake news na naman yata to. Anyway, mga tinalakay nato ni Tinalakay na kaya nito, may clear ko pinagdadadal nito. Tuloy mo. sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Saan na sinabi mo? Ano ba posisyon ang gusto mo? Standing position o anong gusto mong posisyon? So, ino-opera ka pa pala ni yung lagay mo na yan, inopera ka pa ni Bongbong ng ibang posisyon? Winawalang yan yun na si Bongbong kung ano na pinagsasabi ng tatay mo sa kanya? Pa talaga naman. His Excellency, PBBM, pwede kang gawing santo ng mga Duterte kung ganyan. Ibinababoy ka na, gusto mo pambigay, tinatanong mo pa kung ano gusto itong posisyon? Sakit ulo ko dito sa iyo, Sara. Tuloy mo. Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Ayaw niya posisyon. Tapos ang sunod niya sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Tapos sabi niya, kasi di ba yung pugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Gumanon siya. Sabi ko, hindi ko, Putya, meron kang
Attorney Claire, kailangan ipaliwanag ni PBBM to kung totoo pa yung sasabihin ito. Hiningan pa raw siya ng tulong. Kinakalaban nyo na siya, hihingan ka pa ng tulong. Ano palagay mo kay Bongbong? Baliw? Ha? Tuloy mo. Iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi Oh, kita mo talagang puta. Attorney Claire, liwanagin mo to kay PBBM kung totoo sinasabi nito, ha. Itong si Mother of Fake News. niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon. Sabihin ko daw sa kanya na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yun ng gusto niyang gusto niyang iliwanag. Kung failure ako, edi hindi na sana ako hihingan ng tulong ni Bongbong. Kasi hinihingan daw siya ng tulong ni Bongbong, eh. Kung failure siya, dapat hindi na siya hihingan. Tama ba ang analyzation ko, mga friend? O kaya, hindi, ibig sabihin, yung ba ikaw ang failure, eh hinihingan nga ako ng tulong ng gobyerno ni Marcos? Ba? Tuloy mo, baliw. Ang tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Oo. Ibig sabihin, hindi siya total failure. Fake news. Kayo, kasi hinihingan siya ng tulong at ibig sabihin, kailangan pa ni PBBM ang trabaho niya. Tingnan yun. Tuloy mo, baliw. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. At Ikaw ang makakasagot niya kung ikaw nga ba'y failure o hindi. Naka naman. Kaya inom lang ako tubig, putas na ito. Buti na lang at nakainom na ako ng pang high blood, puta na. Tuloy mo, baliw. ang clincher dito, hindi yun eh. Hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Attorney Claire, ikaw naman. Ikaw yata fake news. Gusto pala siya manatili pa ni Bongbong sa administrasyon. Tuloy mo, baliw. Yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was BBM, pag alis niya, bineso-beso mo pa pala to. Alam mo yung beso-beso? Mga ganon. Attorney Claire, liwanagin mo to. Bago raw siya umalis kay harap ni Bongbong, bineso-beso pa raw siya. At pa nangyari, Inday Sayad, nung kay ikaw ay bineso-beso ni Marcos. 10:25 or 10:30 in the morning. 10:25 or 10:30 in the morning, ano nangyari nung bineso-beso ka? Pumayag ka naman, Sara, na bineso-beso ka. Nagre-resign ka na nga, nagpa-beso-beso ka pa. Ha? Baba sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, Hindi ka sigurado sa oras, di fake news yan. Tuloy mo, baliw. tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Ano naman? Tama yung oras ko. Tama. 10:25, 10:30. Amoy alak siya. Bongbong. Maagang maaga pa raw, 10:25 eh. Amoy alak ka na. Yan ba'y, hindi naman ibig sabihin na amoy alak siya ng 10:25, Sara, maaga pa lang umiinom na si PBBM. Baka yun hangover. Na pag may hangover ka, talagang nakapaligo ka na, meron pa rin amoy alak. Kung totoo yung idinadakdak mo, ha? Tuloy mo, baliw. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey.
Ibig sabihin, Sara Duterte, ikaw hindi ka basta babae. Ha? Mahusay ka rin uminom ng alak dahil alam mo ang amoy ng whiskey o kung ano mang alak. Pero hindi naman siguro, hindi kaya Jimbulag o baka Syoktong, ha? Hindi naman siguro may inom si PBBM ng Jimbulag. Siyempre, mga class na alak, di ba? Tuloy mo, baliw. Pero hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Anak ng putang ina ka! Kung mo amoy alak, kaya na-confirm na magre-resign ka na dahil sa ibig mo sabihin, nag-iisip ka pa na hindi ituloy ang pag-resign mo. Ha? Pero kung mo naamoy mo si PBBM na amoy whiskey sa 10 a.m. ng umaga, nakumpirma mo na dapat ka na talagang mag-resign. Tangin na ka. Tuloy mo. So hindi ako ang failure. Oh. Siguro ang fate. Ang failure, si PBBM nga ron. Dahil 10:25 pa lang, amoy alak pa. Kaya hindi raw siya ang failure. Tangin na, masisiraan ka ng bait talaga rito sa hype na to. No? O, tuloy mo, baliw. Failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. O, ikaw ang failure, PBBM. Hindi siya. Dahil 10:25 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Kaya na-confirm na siya dapat na mag-resign at maghiwalay na kayo. At nang huminto na kayo sa kabibeso-beso. Tuloy mo. Mag-collab na ho tayo. Oo. Sensya na ho at napapamura ako. Alam nyo, mga pre. Ang respeto, ibinibigay ho sa tao, karespeto. Pero mga halimaw ho ito. Si Kibulog na ito, sa atong mga Duterte na ito, mga halimaw ho ito. Tapos kung magsalita, ang lumalumanay nung ini-interview, doon ko na-confirm na kailangan na ako mag-resign. Kasi amoy alak siya. Tingnan mo. Brother Elias Isyo, shout out. Oy, long time no talk na tayo, friend. Buti nadalaw ka, ha? Raul Villanata, shout out. Hindi mo pa ako binabati ng birthday ko, Brad. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you always and the family. God bless, Raul Villanata. Raul ulit, oh. Kung ako lang tama lang dalhin na si Kibulok sa US at doon na nila problemahin ang kahihinatnan nito para mabawasan ang gulo sa Pilipinas. Doon sila magngangawa. Totoo yan, Raul. Yun nga, diba, kaya tinapi ko siya ngayon. Sino ba itong hayop na to na hindi pinag-iisipan pa ng gobyerno ng Pilipinas? Kailangan pa bang pag-isipan yan? Isang baliw? Ha, na may kaso, most wanted sa Amerika? Hindi nyo pa i-extradite? Alam nyo, hindi naman kailangan siguro ng maraming utak para ibigay mo na yan. Basura ho yan eh. Oh, basura yan. Isang siraulo na mamamayan ng Pilipinas na may raming naniwala na siyang araw ay appointed son. At yun nga, bilang appointed son, kayong mga pastoral ko, kailangang magpayari sa akin para kayo makapasok sa pinto ng kalangitan. Ina mo. Raul ulit. At sana dumating na rin ang warrant ng ICC kila Bato, Bonggok at Sara Ulo. Dalhin na sa ibang bansa ang mga peste sa bayan. Tama ka dyan. Raul ulit. Pag nadala sa US si Kibulok, si Kibulik, doon na mabubulok yan. Huwag nang ibalik. Kalokohan. Yan. Dito 3J Shop, agaw. Very strong ang evidence sa kanya, kaya malaki ang chance talaga makulong siya. Well, sabi nga, you reap what you sow. Kung ano ang tinanim, siyang aanihin. Pagpipestahan siya ng mga inmates, sabik na sabik sila
Baka doa pang palad ang isang peking pastor. 3JC ulit oh. Hello Sir Rox, maaga akong nakapag-comment pero actually 11:16 PM na dito sa Sydney. Nakita ko may bago ka ng vlog kaya mag-comment muna mi. Una Sir Rox, ayon sa bolang kristal ko, 70 years old ka na kasi ginamit ko ang Korean calendar. Ganun ba? Tawa ka ng tawa eh. Basta, maligayang bati sa iyong kaarawan. Naway pagpalain ka ng ating poong may kapal, na malusog na pangatawan at laging masaya. Praise the Lord, our God, for your life, Sir Rox. Salamat, friend Gina. Librado Ludovico, shout out. Mabiyayang umaga ng Webes, Karox, and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Naku, matutuluyan ka nawa, Kibaliw, sa mga katarantaduhan mo. Karma is real, Kibs. Totoo yan. Shout out, Mike, Michelle, Edwin, my friend. DJ Show po. Alam mo, Sir Rox, malaki ang pag-asang ma-extradite yang si Kibs. Kasi legit naman ang kaso niya sa USA. Siguro, kabado-kabado si Kibs. Kasi pag na-extradite siya, naku, malamang sa alamang na makukulong ang peking pastor na yan sa US. Di uubran lagayan palakasan. Kahit pa madaming pera si Kibs at baka lalo pang madagdagan ang kaso niya ng bribery. Sa US nga, pag sinuhulan mo ang pulis, nahuhuli sa'yo, tiyak, ikukulong ka agad-agad. Iba rito, US yan eh. Kayo mayabang kayo nandiyan sa US eh. Sumagot si David Alin Mendoza. May hirit nga po ang kampo ni Pacquiao. Natapusin daw po muna ang kaso niya sa Pilipinas bago siya extradite dito sa US. Parang sinabi na din nila na pahinog na yung US sa request nilang extradition. Malamang sa alamang na patatagalin ni Toron, Torion pala ang kaso ni Kibs. So, yun nga eh. Kaya justice sa Pilipinas. Woo! Kaya maraming pumapatay pag walang makakita PJCO po. Kailangan din naman ni BBM na magpa-good shot sa Amerika. Lalo na kagagaling lang ni BBM sa Amerika. Di niya siyempre bibiguin ang friendship niyang si Trump. Kaya malaki talaga ang posibilidad na makapagbiyahe sa Amerika ng libre, walang bayad. Ha? Malamang sa alamang, may bago na namang ooryakin si Vice Ganda nito. Lol Villanadaw. Pag yan sumagot sa US, pag yan sumagot sa US na siya lang ang pipirma sa kaluluwa niyo para makapasok sa langit, sa mental pupulutin yan, hindi pasensyoso ang kano sa ganyan. Dapat. Inakang kibuli ka. JC po nito. Mapunta naman po tayo dito kay Harry Roque. Kahit late reaction na tungkol sa humba na yan, gusto kong makatikim din yan. Ano ba yung humba na yan? Para daw adobo, tama ba si Rox? Mali ko, di nga pa ako nakakatikim yan. Humba, ang alam ko, sumba. Well, di naman natin masisisi si Harry Roque kung talagang napakasarap ng pagkakaluto ng humba. Kaya lang, parang gutom lagi si Harry para bang sabik sa pagkain Pinoy. Umuwi ka na lang siya kasi para araw-araw masasarap ang pagkakain Pinoy ang kakainin niya. Kaya lang, takot ang Lolo Harry. Totoo nga. 3J Shop ulit. Ito naman si Atty. Kaufman na nag-motion na naman ng ICC para interim release ni Gong Zi. Meron na raw hosting country. Kaya pala iniikot ni Sara ang mundo mahanap ng hosting country para kay Gong Zi. Palagay ko, Palestine o North Korea o kaya Iran. Ikaw naman. Baka yung country ni Lucifer. Pero nawindang ako dito kay Kaufman. Aba, sa motion niya nakalagay na bawal. Di ko sure ito by words na ginamit ni Kaufman. Mag-interfere ang prosecution. Si Kaufman, kung ano yan. Gusto ko pa si Harry Roque dyan May ganun Akala ko ba abogado di kampanila ito si Kaufman. Hi, di ako educated sa international law pero naman kahit grade 1 alam na walang ganun. Di pwedeng i-request ni Kaufman na huwag magpaipila ang prosecutor. Aba, prosecutor nga sila Ano naman itong si Kaufman? Kaya nga tawag ko dyan si Kupalman 3J Shop ulit.
Di ako makatiis mag-comment dito kay Kimo. Gumagawa ng batas na mandatory drug test ang mga public servant. Una, Attorney Claire explain it is unconstitutional yon. Attorney Claire did not say na hindi siya pabor sa mungkahin ni Kimo. Sinasabi ni Attorney Claire na labag sa batas yon. Yung mga DD shit, they twist the explanation of Attorney Claire. Dapat kay Kimo, ipa-test muna niya si Nadia Montenegro kung totoo hindi siya nagmamariwana. Eh di mabuti at makiklear siya ang pangalan niya. Pero nag-resign siya, meaning guilty. Nangatwirang pa itong si Nadia. Huli na nga, tinatanggi pa. Kau naman, 3J Shop, para kang, sa bagay nandiyan ka. Dito sa Pilipinas, pag na siyempre sasabihin, hindi totoo yan. Ganun lang naman yun. Ha? Mundo Cheng, shout out. Para sa akin, iyang mga investigasyon tungkol sa mga pondo sa pagbaha at kalsada ay isa rin na walang kahantungan maganda at walang katapusang investigasyon hanggang sa lumabo na lang ng matabunan ng bagong nobela dahil sa buwatan lahat ng nasa gobyerno. Mukhang naniniwala ako sa iyan. Eddie Luna, shout out. Karox, sana nga, sana magkita tayo pag uwi ko. Bakasyon sa Pilipinas. Dagdag kita sa mga kaibigan ko bago ako umuwi. Message ako sa iyo, lagi akong nakikinig sa iyo. Madalang lamang akong mag-comment. Mabuhay ka, Karox. Ed De Luna, Brisbane, Australia. Oh, welcome to the club, my friend. Mundo Cheng. Panahon na dapat pagsisipain na ang mga senador na may mga kaso sa pagnanakaw at nakakabalik pa at tapos sila pa ang mag-iimbestiga sa mga magnanakaw. Anong katarantaduhan meron ang senador nito? Na halos lahat sila ay mga magnanakaw din tulad din ng mga nasa kongreso. Kaya nga pare Mundo, kung meron lang isang militar na matino ang pag-iisip at magkaano ng tanginang yan. Dapat maging military take over talaga tayo. Oo, wala nang kongreso, wala senado. Ano ba naman? Chipisa po na ako, shout out. Good evening po kuya sa mga mahal mo po sa buhay. At mga kawaryos. Aba, magandang balita para sa mga nabiktima ni Kibuloy. Kibuloy, ngayon mo sabihin na appointed son ka nang humingi ka na ng tulong sa amo mong nasa dahig na ngayon. Sige, bulog na to, gago to eh. Mundo Cheng, lahat ng mga yan ay matutupad kung magpapakalalaki si BBM. Hindi yung parang bading na walang tapang. BBM naman, dapat alam mong dapat mag-advise dito si Enrile. Ba't walang masyadong balita kay Enrile? No, mga friend? Bakit matanda na yan eh. Pero sino pinakaswerte? 101 na yata. Sumusweldo pa ng malaki sa gobyerno. Ay nako. Only in the Philippines, 101 years old. Public servant pa rin. Political advisor ba? Ang ano niya? Ni Bongbong? Bang paber niya? Nakalimutan ko. Parang si Lucas Bersamin din yata siya, di ba? Dapat lang gumawa na ng batas na hindi na dapat pang makabalik o humawak ng anumang posisyon ang sa gobyerno kung nagkaroon ka na ng kaso sa batas, lalo na ang mga pagnanakaw at ganong sa gustong kumandidato wala rin naging kaso sa batas. Wala, dito sa atin kailangan prove mo pa guilty, putang ina. Si Digo nga, kita mo, friend. Nakakulong na sa dahig ang putang ina, nakatakbo pang mayor. Tapos wala sila sinasabi kung tanda na yung tatay ko, hindi na makatlakad, putang ina. Kasalanan ng Comelec, ba't yung ginawa niyong mayor, Ang gago. Mundo Cheng, sa mga susunod pang magiging pangulo ng bansa, wag na kayong mag-appoint pa sa gobyerno tulad ng Supreme Court, Ombudsman, Comelec, DOJ at Department of Public
Works and Highways para walang utang na loob na ugat ng mga karumal-dumal na nakawan sa kaban ng bayan. Totoo yan, mundo. Mundo ulit, oh. Dapat lang bawiin lahat ng perang ninakaw ng mga sangkot sa mga anomalyang tungkol hindi matapos sa proyekto, tungkol sa baha at dikis at kalsada. David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Mas mabuti po na isurrender na sa Pilipinas si Paki sa US para mawalan ng gobyerno isang sakit sa ulo. Totoo yan, David. Kaya nga, di yan sabi ko. Ano ba yan si Kibulog? Isang baliw. Ayaw pa isuko. Ang ina, ano yan? Parang lumalabas tuloy. Pinoproteksyonan niya pag hindi niya sinurrender doon. Nauna yung kaso doon eh. Naunang naging wanted doon niya bago pa kung hindi pa nagbigay ng ultimatum si General Torre. Pag di ka lumabas, siyempre lumabas ka na, gunggong, kahalugugin talaga ni Torre yan, buong kingdom na yan, baka makita pa yung kung hindi dapat makita dyan. Pero sa good evening po, Karox. Tandaan lang po natin na lahat ng kasamaan ay may kabayaran. Patuloy lang po tayo na magdarasal sa mahal na Panginoon Diyos patungo sa pagbabago at katotohanan. Totoo yan, Ferdinand. Hoy, Gracing Sai, ina mo, nanonood ka pa ba nitong vlog ko? Sana manood ka para itong mga nasabi nitong mga subscriber ko. Tablang ka naman, malapit na ako, ibablog kita na naman. Hintay ko lang Pinoy Abroad, shout out. Meron kasing nakatenggang kaso sa US against Kibuloy at kasamahan niya na US citizen. Wala kasing batas sa US, kalimutan ang kaso. Kunwari, naabsuelto ka na sa kaso, tapos ilang taon meron bagong evidence na nakalap, bubuksan nila uli yan. Ganun. Pinoy Abroad ulit. Pero ibabalik din yan si Kibuloy pagkatapos ng hearing para tapusin ang kaso na yan sa Pilipinas. Kaya sikat ka talaga, Kibuloy, matay na. Sa lahat ng appointed son na sinasabi mo, gago kayo kung saan tambak ang kaso, may kasak. Dito kaso, doon kaso, putang ina mo. Dapat sa'yo talaga, talupan ng buhay, hayop ka eh. Sa totoo lang. Walang iya ka. Puro minor de edad, kinakabayo mo. Alberto Olaero. Tapos sasabihin mo para makarating sa langit. Ano mo? Karok, sana mga may Pilipino na magaling matapang at may panindigan sa sarili at abogado at congressman baguhin ang patakaran ng Comelec. Isang beses lang kumandidato ang mga politiko, higpitan ng Comelec at lahat ng kandidato wag yung bastos, mamamatay tao, kriminal, baliw. Ang mga politiko ngayon natubuan na ng talaba sa kababalik pag kasenador, congressman, mayor, gobernador. Sana makagat kayo ng alimango sa mata nyo, Karox. Totoo, Alberto. Kung di ba naman gago, putang ina yan. Mayor, yung gunggong, tumakbo presidente, nanalo. Ngayon nakamputang na, pagkatapos ng presidente, tumakbo na naman ang mayor. Ina nyo! 80 anyos na. Ina nyo. Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Rebma Apolinar, shout out, my friend. Rena Ibigson, Dolor Garcia, shout out sa inyo. Oo. Sabi ni Tia Deli. Impong Basyang Team Tia Deli po, mabati po na may ngiti at maligayang buhay po sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, usapang kibaliw na naman po tayo ulit ngayon. Ano po? Ang masasabi ko po ngayon, kay Impactum Satanasium Damonium, ang pinakahudlom ng mga tropang manyakol, maligayang paglalakbay po sa muli pong pagbabalik sa Amerika, na dati-rati, isa ka pong malayang ibon na ngingitlog kung saan-saang pugad. Ang malungkot lang po, ngayon sir, ang ibon mo po, biglang nakapon. Di na muling makakalimlim sa mga pugad ng mga sariwang bulaklak. Naman, Tia Deli, ano naman? Dahil meron na pong kadena, di pwedeng makalpas, at least Sir Rox, dito po sa Amerika, ubod naman po ng layo ang kanyang magiging bagong bahay. Kumpara mo po dyan sa atin.
Eh dyan po kahit bagong ligo silang lahat, amoy alimuong pa rin. Bakit mo alam? May nabisita ka na ba rito sa kulungan dito na nakakulong? Kasi sa dami po nilang mga siksik, ayon, ubod ng liit na kulungan, dito sa Rox, medyo masangsang na hangin ang malalanghap mo. Bastante na sa pagkain at di na tinitipid. Kung siniswerte-swerte sa Rox, baka may sinibak na steak pang kasama. Tulad din ng kanyang dating Panginoon si Rox. Nakakulong man pero masarap pa rin ang buhay. Pamidoktor pa nga yung gago eh. Kaya kung ako po si Manyakol Kibulok, mas pipiliin ko pong mapatapon po ako dito sa Amerika. Kaya nga yan po ang sinasabi natin palagi si Rox. Huwag pong masyadong palaging matayog at mayabang. Ano po ba? Ano po? Diba sabi po ni Lord sa Bible, ang sobrang taas ay ibinababa at ang mabababang siyang itinataas. Dumating na po at sumapit na po sa kanila ang takdang paghuhukom para sa mga ubod ng yayabang at gustong mas maging hari pa kaysa sa Lord. O ayan, namnamin ninyo ngayon ang buhay burak sa kulungan, mga pinutukan kayo ng lintik. Mabuti sa inyo, mga leche, mga buwisit, pwek, inam. O yung mga nasa line-up, Xerox, Nicoteng, Meow Meow. Sa mga guni-guni project ng DPWH, o paano ba yan mga sir? Takas-takas na po tayo, ano po? Bago pa po kayo madakma ng aming blackjack ng Cavite, patay tayo dyan. Ano po? Kami pa ba? Basta sa panghuhuli, dyan po kami magaling. Kaya nga po yung aming mga pugante, di namin sila mahuli-huli. Ay, tinadeli ka. Oy, salamat ulit, friend, sa totoo lang. Laki ng tulong sa akin nun. Sa sobrang husay po namin, sa husay po nilang magtago at tumakas, tingnan nyo po kung nasaan na po sila ngayon. Siyempre pa, sa higpit magtago at wais ang mga pinutukan ng lintik, o edi nga, visit, ewan ko nga ba dyan? Elizabeth Iscare, shout out Sana nga, sipain na dyan sa Senado yung mga Duterte, senador na yan. Di naman sila para sa bayan, kundi para sa sarili nilang interes, syempre para sa kanilang amo. Totoo yan. Elizabeth ulit Ay nako Sir Rox, yung mga Duterte senador na yan, ayan, at lumalabas na din ang mga baho nila. Nakasabwat sila sa mga project na ayan sa gobyerno, na dinambong nila, kaya pala ayaw nila sa ma-impeach si Sara. Mas marami siguro itong nalalaman sa mga kickback nila. Bubulgar sila lahat niya na si Sara baliw. At syempre, may lagay din yan si Sara dyan. Pinaparte-parte nila ang kaba ng bayan. Garapalan na yan. Ay, kawawang Pinoy. Totoo yan, friend. Ted, shout out Ted. Kapag pinakinggan ni BBM ang pagmamakaawa daw ni Torion at Pacquiao. Nagmamakaawa na ba? Si Sara nga, ano ba PBBM na wag ma-extradite si Pacquiao sa US. Makakapagmura na rin ako, Karox. Ay, Ted. Magalit na ang magagalit sa akin. Wala akong pake. Ito ngang si Boy Dila, si Joel is the Lord, nakakasuka na. Balwarte niya ang Bulacan, ngunit wala daw siyang alam sa korupsyon sa flood control na lalawigan niya. Mabuti pa Senator Ping Lacson na taga Cavite, alam ang kabulukan sa Bulacan. Dapat tanggalin si Joel is the Lord sa Senado at ikulong, palitan na rin ang pangalan ng Bulacan. Gawin na itong Bulacan. Bulwakan dapat. Kala ni Baya, shout out Malakas, appointed son lang ang malakas. Kaya mo yan paring Apollo. Kaya mo yan. Alalahanin mo na ikaw lang ang may bahay
sa langit na brilyante ang doorknob. Oo nga pala, no, Kibuloy, utang na. Pati ba yun, yung bahay mo sa langit na brilyante ang doorknob, si Digong din ang administrador? Ha? Ina mo. Kalat ni Bayaw. Ay, nako. Ano ba yan? Pinamunuan tayo ng 6 na taon ng mga baliw. Kinanaw. At hanggang ngayon, gusto pa nito mga senador nato na ang susunod na naman Pangulo, isa rin buwang. Ina nyo. Elizabeth Iscario nito. Isipin mo yung si BBF ng Digong na yan. Bakit? Kasi nga, pareho silang manyakis at lahi ni Satanas. O, di ba? Kailangan pa ba ng ebidensya dyan? Ayan, at kitang-kita ng buong mundo ang kahayupan nila. Lalo kitang-kita ng buong mundo yung katangahan nitong mga senador na pumuprotekta dito sa isang siraulo. Ina nyo. Romeo Calusa, shoutout. At itong si Quezon, isa rin nakakainit ng ulo. Hindi niya alam ang bus itong friend niya. Yun, ordinaryo na tao, once marami kang pera, dami mong lumalabas na kamag-anak at friend. Yung pang senador ka, tama. Yun lang ang salitang, por favor, amigo, alam mo na. Agad sigaw ng utak mo, instant pera na to. Totoo, Romeo Calusa. Elizabeth Uscari ulit to. Good morning, Xerox. Dapat lang sigurong itapon na si Ian Esquivel sa US. Grabe ang ginawang kahayupan ng son of a God. Kuno na yan. Manyakis at ginagamit ang mga kabataan para makapagbenta o mamalimos doon sa Amerika. Dapat lang pagbayaran niya lahat ang kababuyan niya. Totoo yun. Romeo Calusa ulit to. At itong Biskaya naman, hindi daw siya umasenso sa legal. Kaya daw sila umasenso sa illegal niya kinuha. Biro mo yun, Karox. Kaya pala hindi ako yumaman. Kasi nga, legal ang ginagawa ko. Ano sa palagay mo, Karox? Ano ko sa'yo? Romeo ulit oh. Heto pa, Karox. Si Manny is Lord na hindi niya alam. Hindi ba nanonood ng balita? Halos tuwing may bagyo, Bulacan ang laman ng balita. Tapos hindi alam ng senador na ito. Dapat yata padialysis ang utak nito o kaya saksakan ng ringgilya sa ulo para sipsipin ang utak nito. Tayo na kang Joel is Lord ka. Sa totoo lang, mamumura ka eh. Hayop ka oh. Lubog na lubog kada may bumabagyo, may muulan, lumulubog yung Bulacan, di mo alam, gunggong. Romeo ulit oh. Kay Pastor Pacquiao, madali ang solusyon dyan. Parang bola, di ba? So, ganito ang gawin ng korte nito. Ikulong muna si Atty. Torong ba hanggang nandun sa US si Pacquiao. At kung may bisita dito sa Pinas, gawin ng US, ikulong din yung mga attorney niya doon. Give and take ba? Pag hindi sila magkasundo, pumunta sa akin, paluin ko sa ulo. Romeo ulit oh. Karox, narinig mo na ba si Joel Villanueva, Manny is Lord? Wala daw siyang alam sa ghost project na yan sa Bulacan. At nag-condemn pa siya. Naku, pag hindi sumabog ang utak mo sa pinagsasabi nitong senador ng Bulacan, pigilan mo ko, Xerox, papaluin sa ulo to. Sa akin, okay na talo na to. Masaya na tayo eh. Merry Lebron, shout out. Rosilito Mabait, shout out. Christian Chengnak, shout out. Pahabol po tayo sa mga comment po sa isa na natabunan na daw ang sari manok ni Ang. Ganyan naman po talaga ang current fake administration. Daming mga bad issue na mga tinatabunan puro starting position lang, walang closure. Thanks po for reading my comment, Tyrox. Ingat po tayo parati. Ikaw nga eh, mataba ka na ba natin? Christian na ito. Bagay po kayo, Tyrox. Gayahin yung
gayahin ang way ng pananalita ni Dugong at Kibudoy. Christian ulit oh. Nako, di po yan dito makukulong sa Pinas, si Kibudoy. Takot lang na Malacanang. Kaya nga hinayaan nilang mga kandidato last midterm at nakapag-campaign pa online, samantalang bawal yun. Wala ding maiging mangyayari dyan para lang din sa impeachment ni Atchara nga. Di ba? Ramon Valencia, oh. Bossing, akala yata ninyo keso ang mga bobo ang Pilipino. Akalain mo ba naman ni hindi niya alam kung saan daw galing ang binigay na donasyon ng kaibigan niyan? Biruin mo 30 million. Buti sana kung 30 pesos lang. Ob-ob ka. Ob-ob ang putek. Totoo yan, Ramon. Christian Cheng ulit oh. About po sa kaso ni Rapist Kibudoy. Well, let's wait and see na lang. If makukulong nga yan sa US, alalahanin ninyo, sandamakmak ang kaperahan niyan na pwedeng pambili ng everything. Isa na dyan ang someone out there. Di po ba? Sinabi mo pa. Christian ulit oh. Shout out po tayo. And to all warriors. Sino po ba ang boss amo? Talaga between Dugong and Kibudoy, Tay, Rox. Para kasing same sila. Para kasing same lang sila, boss amo. Hindi, talagang amo yung Digong. Wala nang iba. Jan Dimango, my friend, shout out Adorasyon de Maranan, shout out sa inyo mga friend. Oo. Mission accomplished hanggang bukas po muli. Oo. Na masaya tayo ngayon. Sana naging masaya din kayo sa topic natin. Pero hindi kayo sasaya eh. Oo, dahil mainit ang ulo ni Mr. sa totoo lang. Dito sa hayop natin mga demonyong hanggang ngayon, His Excellency, pag hindi mo to natapos, kawawa ang Pilipinas. Pero mas kawawa abutin mo rito, sigurado. Mata mo lang ang walang latay. Magandang gabi po mga boss. God bless. Huwag po tayong bibitaw sa boss. Paulit-ulit. Ito po ang impyerno. Nandito lahat ang mga demonyong buhay. Pag nangamatay ang mga putang yan, dito ho maiiwan ang kanilang mga kaluluwa at patuloy na magkakalat ng kademonyohan dito sa lupa. Napapasok ko nila ang mga sugapa, manwapang ka, pumatay ka, sila mga ano yan eh. Hindi nyo ba nakakubnya kung minsan bigla na lang may nananaksak, pinasok ka, naghurumentado, pinasok ng demonyo utak. May nagbaril sa sarili, pinasok ng demonyo utak. Nandito nga ho eh. Sa impyernong ito, ang mga demonyo. Hindi ho sila nakakaakyat sa kalangitan. Yun ho ang aking wala ho yung mga sinasabing pag kayo namatay, ligtas kayo sa dagat-dagatang apoy, kagaguhan mo. Sige po, nakaisang oras na tayo mga friend. God bless. Ito rin ho ang paraiso. Yan ho mga namumuhay na parang nasa paraiso. Pero ang ginagamit yung magnakaw na magnakaw. Dito rin ho maiiwan ang kanilang kaluluwa. May napapanood ako mga tungkol sa mga mayayaman sa Amerika na nagbibigay ho sila sa sobra ho ng kanilang kayamanan, ipinamamahagi ho nila, tinutulong nila, yun ho talaga, alam nila. Nagsawa na ho sila sa buhay ng paraiso dito. Kaya hindi naman nila madadala yung kanilang salapi sa langit. Sineshare nila ho, sineshare nila. Meron ho yung mga ganyan eh. Minsan papakita ko yun, lalo sila Clint Eastwood, oo. Yung mga talagang mayayaman na matatanda na ngayon, oo. Sige po, hanggang bukas po muli. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Good night.